May mga bagay ba sa buhay mo na nawala sa'yo kasi natakot ka? Pinangunahan ka ng takot para ipaglaban ang mga bagay na ito? Naku, I'm sure marami sa atin ang alam kung ano ang pakiramdam nung mawalan ka, hindi dahil sa hindi ito para sa'yo, kundi dahil natakot kang ipaglaban ito. Marami ka rin bang what if? What if pinaglaban mo? What if hindi mo sinuko? Masaya ka kaya ngayon? Yung mga tanong na yon na will haunt you forever for the rest of your life, parang ang bigat at ang hirap dalhin, ano? Pero anyways, masyado nang mahaba ang ating pa-intro kaya eto na ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa inyong paboritong Dear Mama Mia. May mga bagay sa ating buhay na kinakailangang ipaglaban upang ito ay ating makamtan. Pero paano kung masyado kang takot? Paano kung natalo ka ng takot mo? Tapos mawala sa iyo ang bagay na yon. Ano ang mararamdaman mo? Dear Mama Mia, hindi ko alam kung saan sisimula ng kwento ko. Sa totoo lang, Mama Mia, nung una kong umpisahang magsulat para magpadala sa inyo ng aking storya, ay ilang beses ko pong dinilit ang nauna kong sinulat. Kasi naguguluhan ako. Hindi ko alam kung saang parte ba talaga ako magsisimula. Pero siguro sisimulan ko ang kwentong ito sa bahagi na sasabihin ko sa inyo, Mama Mia, na itong kwentong ito ay i-dedicate ko na lang muna sa kanya. Parang siya ang kausap ko para mas mailahad at mas maibahagi ko ang karanasan ko. Iisipin ko na lamang na siya ang kausap ko habang ito ay aking sinusulat. At sisimulan ko dun sa araw na dapat sana ay kinausap kita. Dahil hanggang ngayon, taon na ang lumipas, hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko sa pagiging duwag. Ako nga pala si Errol. At ito ang kwento ng isang pag-ibig na hindi ko nasalo sa oras na nasa harap ko na. Ang kwento ng isang tayo na hindi ko nagawang ipaglaban kahit alam ko naman na kaya ko. At hanggang ngayon, bit-bit ko pa rin ang tanong, kung hindi ako natakot noon, tayo pa kaya hanggang ngayon? Araw yun ng Lunes. Karaniwang pagod ang lahat sa opisina. Pero ako, hindi ako pagod, kundi kinakabahan. Nakaupo ako sa cubicle ko. Hawak ang isang maliit na papel na ilang araw ko nang sinusulatan pero paulit-ulit kong binubura. Isang simpleng papel lang yun na may nakasulat na, "Pwede ba kitang makausap mamaya?" Pangalan mo lang ang kulang sa sulat na yon. Pangalan na ilang taon ko nang gustong isulat pero hindi ko magawa. Parang kada titik ng pangalan mo ay may bigat na mas mabigat pa sa buong araw ko. Naririnig ko ang boses mo mula sa kabilang dulo ng departamento. Tumatawa ka. Parang musikang nakasanayan ko na sa araw-araw ang tawa na yon. Hindi malakas, pero sapat para parang ihele ang aking tenga. Yung tawa mo na parang kakampi sa lahat ng pagod ko. Kapag tumatawa ka, kumakalma ako. Ewan ko kung bakit, parang may sariling mundo ang puso ko na umiikot lamang sa parte kung nasaan ka.
Sige guys, I'll finish this after lunch. Sabi mo sa magaan na tono. Narinig ko ang mga yabag mong papalapit kahit hindi ako nakatingin. Inaabangan ko kung dadaan ka sa tabi ko. At tulad ng inaasahan ko, dumaan ka nga. Hindi mo ako tiningnan, pero ramdam kong ngumingiti ka habang dumaraan. At sa isang mabagal na segundo, sinabi ng isip ko, ngayon mo na sabihin. Sabihin mo na ngayon, Errol. Pero hindi ko nagawa. Gaya ng dati. Gaya ng lahat ng pagkakataong sinayang ko. Ang totoo niyan, hindi ko alam kung ano ka sa buhay ko. Kaibigan? Kakilala? O yung taong nakasanayan ko na lang makita pero hindi ko masabing mahal ko na pala. Hindi ko alam kung may alam ka man lang sa dami ng oras na ginugol ko para pagmasdan ka mula sa malayo. Sa cafeteria, kapag hindi mo alam na pinapanood kita habang hinahalo mo yung kape mo ay tinitignan kita. Sa elevator, kapag pinipigilan ko ang sarili kong mapalapit dahil baka marinig mo ang lakas ng tibok ng puso ko. Sa mga araw na nag-uuwian tayo, sabay lang dahil pareho tayong OT. Pero hindi ko magawang sabayan ka hanggang sakayan ng jeep. Kahit magkapareho naman tayo ng rota. Ang dami kong gustong sabihin, pero mas marami akong ikinakatakot. Takot ako na baka hindi mo ako gusto. Takot ako na baka masira ang simpleng relasyon natin bilang magka-opisina. Takot ako na baka pagtawanan mo. Takot ako na baka ma-offend ka sa sasabihin ko. Takot ako na baka tuluyan kang mawala at hindi ko na makita. At sa lahat ng takot na yun, natabunan yung pinaka-importanting tanong. Paano kung hindi ka naman pala mawawala kapag sinabi ko ang totoo? Pagdating ng lunch break, nag-ipon talaga ako ng lakas ng loob. Hawak ko yung papel. Maingat kong tinupi. Pinunas ko pa nga yung kamay ko kasi pinagpapawisan ako ng todo. Tapos dumating ka. Uy, Errol, sabay tayo? Tanong mo. Wala ka namang halong mali siya pero napalunok ako. Hindi ko alam kung bakit ganun ka. Yung tipong simpleng tanong lang pero kayang umuga ng buong loob ko. Parang kasalanan mo. Hindi. Kasalanan ko pala. Na nagbibigay ako ng mali siya sa bawat yakap mo sa hangin, sa bawat pagngiti mo sa akin, at sa bawat pagtawag mo sa pangalan ko na para bang may lambing kahit wala naman talaga. Sumabay ako sa'yo, oo. Pero tahimik ako at naramdaman mo agad yon. Errol, ayos ka lang? Tumango ako. Napakabobo kong tumango. Kasi sa loob ko, sumisigaw na ako eh. Sabihin mo na, ngayon na, habang magkasabay kayo, habang kayong dalawa lang at walang ibang nakakarinig. Pero imbis na magsalita, nakinig lang ako sa kwento mo. Tungkol sa pusa mo sa bahay, sa pinsan mong mag-a-abroad na, sa bagong seryeng pinapanood mo sa telebisyon. At ako nakatango lang, nakatitig, naghihintay ng pagkakataong hindi ko naman kayang kunin. Hanggang sa nagtanong ka, mamaya, may lakad ka ba? Ayun na eh. Ayun na sana yung pagkakataon. Yung pinto, nabukas na. Ang kailangan ko na lang gawin ay pihitin yung doorknob. Isang hinga na lang at kaya ko nang sabihing, wala naman, pero pwede ba kitang makausap kasi may gusto lang akong aminin? Pero bago ko masabi, yung pinapractice ko sa utak ko ay dumating yung ibang office mates natin. Tumawag sila sa pangalan mo at agad ka namang lumingon sa kanila.
Pagbalik ng tingin mo sa akin ay nagbago ang ngiti mo. Hindi ko alam kung bakit. Basta parang bigla kang nawala sa iyong iniisip. Sige, Errol, mamaya na lang ulit ha. Tumango ako at dun natapos ang dapat ay simula na. 5:30 ng hapon. Dahan-dahan na nauubos ang tao sa opisina. Ikaw, nasa kabilang mesa mo pa rin. Nakayuko. Busy pero may lungkot sa iyong mga mata. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko. Pilit kong hinahanap ang lakas ng loob. At nakakita ako ng isa na naman sanang pagkakataon. Tumayo ako. Naglakad papunta sa mesa mo. At sa ilang hakbang na yon, parang ang bilis ng kabog ng puso ko. Pinigil ko ang hinga ko. Pinilit kong hawakan ulit yung tiniklop kong papel na nasa bulsa ko. Isang hakbang na lang. Isa na lang. At tinawag ng supervisor mo ang iyong pangalan. May emergency raw sa report. Kailangan mo raw umuwi ng maaga bukas, Kailangan mo raw umuwi ng maaga dahil baka bukas hindi ka makapasok. Kung may kailangan ka raw tapusin tonight, kailangan mo nang gawin. Tumingin ka sa akin at ngumiti. Pero may pagod akong naaninag dun sa ngiti mo. Sorry, Errol ha, next time na lang. Ngumiti rin ako. Pero hindi ko alam kung paano ko nagawang ngumiti kasi sa loob ko parang may bumagsak. Parang may nagwakas kahit wala pa namang nagsisimula. Parang may hindi ko na magawang balikan pa. Lumakad ako sa mesa ko. Bitbit ko pa rin yung papel na hindi ko naman kayang ibigay sa'yo. At ngayong gabi habang nagtatype ako nitong kwento ko, may isang tanong lang akong inuulit-ulit. Kailan ba darating yung next time kung lagi ko namang iniiwan ang sarili ko sa sana? Kung hindi lang sana ako natakot, baka kausap pa rin kita ngayon. Baka magkasabay pa rin tayong kumakain. Baka hindi ako nakayuko sa kwentong ito. Sinusulat ang isang pag-ibig na hindi ko man lang nasubukan. Pag-uwi ko galing opisina, tahimik ang apartment ko. Wala kasi akong kasama. Wala ring musika. Wala ring anumang nagpapaligaya sa araw ko. Pero sa bawat tahimik na sandali, naroon ka nang hindi mo man lang alam. Para kang multo na hindi ko maiwasang balikan sa isip ko. Uminom ako ng malamig na tubig. Nakatitig sa bintana. Ang lungsod, maliwanag sa ilaw ng street lamps. Pero para sa akin ay madilim yun. Hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa mga tanong na paulit-ulit kong iniisip. Yung tanong ng takot sa isipan ko. Naaalala ko yung unang beses na nagkakilala tayo sa cafeteria. Ilang taon na ang nakakalipas. Seryoso akong nakaupo noon sa isang mesa, nakatingin sa laptop ko, pero hindi ko maalis ang tingin ko sa'yo nung dumaan ka. Nakangiti ka sa isang kaibigan mo. At sa simpleng ngiti mo lang ay parang bumilis na ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit. Parang alam ng puso ko na may kwento tayong dapat simulan. Pero ako, nagtatago ako sa likod ng mga salita. Likod ng mga biro at ng pagiging sobrang maingat. At pagkalipas ng araw na yon, hindi ko na muling nasabi ang gusto ko sanang sabihin. Ang dami kong pagkakataong pinalampas dahil lang sa duwag ako. Naduduwag ako na baka mawawala ka kung susubukan kong lumapit. Naduduwag ako na baka masaktan lang ako. Na baka hindi pala tayo pareho ng nararamdaman. Kaya sa halip ay pinili ko na lang ang manahimik. Pinili kong maging kaibigan na lang. Pinili kong itago ang damdamin ko hanggang sa hindi na ako makahinga sa loob ko.
Isang gabi nakaupo ako sa tabi ng bintana ng apartment ko. Hawak-hawak ang lumang litrato mo at ako sa loob ng office nung nakaraang Christmas party. Ang saya ng ngiti mo, parang wala ka talagang alam sa lahat ng pag-aalinlangan ko. Nang titigan ko yung litrato ay sumagi sa isip ko. Bakit hindi ko sinabi sa'yo noon pa na gusto kita? Bakit kapag nandyan ka ay palagi na lang akong tumatahimik sa halip na mas lalong lumapit? Parang paulit-ulit lang sa isip ko yon. Yung salitang, may pagkakataon kaya tayong dalawa kung nasabi ko lang ang gusto kong sabihin? Pero ang totoo, Mama Mia, masakit man pong isipin, alam ko po na mahirap nang ibalik ang oras. Imposible nga kung tutuusin. Naalala ko yung araw na halos masabi ko na sa'yo, pero biglang lumapit yung boss mo at nawala na naman yung pagkakataon. Parang sinasadya ng mundo na hindi kita makausap sa oras na kailangan kita. Minsan iniisip ko kung naglakas loob ako, paano kaya nagbago ang buhay natin? Baka naglalakad tayo ngayon sa tabi ng isa't isa pa uwi. Baka nag-uusap tayo ng tahimik sa isang parke tungkol sa ating kinabukasan habang nagkakape. Baka ang simpleng pagkikita natin sa elevator ay nauwi sa mahaba at masayang usapan. Pero lahat ng yun ay nananatili na lamang sa kung paano kung. Hindi ko rin malilimutan yung unang ulan na sabay tayong naipit sa ilalim ng maliit na awning ng mall. Basang-basa ka at basang-basa rin ako dahil pareho tayong walang bitbit na payong noon. Sa kabila ng lamig ay naramdaman ko yung init sa loob ko. Pero muli akong tumahimik kahit ang gusto ko sana ay hawakan ng kamay mo. Hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa dahil baka ma-reject mo ko. Hindi ko ginawa dahil baka ma-awkward tayo sa isa't isa. Kahit hindi naman tayo ganun ka-close, takot pa rin akong mawala ang katiting na pagkakaibigan nating dalawa. Kaya pinilit ko na lang ngumiti. Nagbiro ako sa'yo at hinintay na matapos ang ulan. At sa bawat pagpatak ng ulan na tumama sa buhok mo, alam ko sa puso ko, isa na namang pagkakataon ang nawala sa akin. At ngayon, ilang taon na ang lumipas. Nakikita pa rin kita sa opisina, nakikitungo sa akin bilang kaibigan pero sa loob ko ay isang walang katapusang labanan ng nangyayari. May parte sa loob ko na gustong lumapit pero nauunahan ng takot. May parte sa puso ko na gustong sabihing mahal kita pero natatakot ako sa magiging sagot mo. May parte sa katawan ko na gustong dumikit sa katawan mo pero natatakot akong baka itulak mo ako palayo. Alam ko, hindi lang ito kwento ng paano kung. Ito rin ay kwento ng isang taong hindi marunong tumindig sa kanyang sarili. Isang kwento ng pagiging duwag. Kwento ng pusong natutong magmahal pero natatakot namang sabihin. At sa bawat pagkakataon na nakikita kita, napapaisip ako. Kung hindi ako natakot, may pag-asa kaya ako? Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang labanan na yun sa puso ko. Yung tipong bawat simpleng kilos mo ay nagiging dahilan para lumundag ang aking damdamin. Pero ang isip ko ay nagbabantay at nagbabalak na ng mga dahilan para wag kang lapitan. Minsan nakikita kita sa may pantry, kumukuha ng tubig, at sabay-sabay tayong nagtatagpo ang ating mga paningin. Ang mundo ko sa isang iglap ay tumitigil. Pero agad din namang bumabalik sa normal dahil natatakot nga akong harapin yung nararamdaman ko. Natatakot ako na baka maabala kita. Baka isipin mong maniak ako. Baka isipin mong bastos ako. Kaya ngumingiti na lamang ako sa iyo na para bang walang nangyari. Na para bang wala akong nararamdaman. Pero sa bawat simpleng sandaling iyon ay may isang tinig sa loob ko na sumisigaw.
Lumapit ka na, Errol. Sabihin mo na ang gusto mo. Pero may isa ring boses na nagsasabing, huwag kang ang bobo. Sino ka ba para magustuhan din niya? Mamaya baka pagsisihan mo lang yung gagawin mo. Mama Mia, sa huli ay nananalo pa rin yung negatibo sa utak ko. Lalo na kapag napapatingin ako sa salamin. Hindi naman kasi ako kagwapuhan. Hindi naman kasi ako kamahal-mahal. Kaya siguro nananalo yung takot sa loob ko. Isang hapon nagulat ako nang makita kita na nag-iisa sa may conference room. Wala kang kasama at mukhang abala ka noon sa report mo. Ngunit naramdaman ko agad na baka ito na yung pagkakataon. Dapat sana lumapit ako. Dapat sana sinabi kong gusto kitang mas makilala pa ng mabuti, nang higit pa sa simpleng kaopisina at kaibigan. Pero imbis na lumapit ay napatingin lang ako sa pinto. Hawak ko noon ang pinto ng conference room mula sa labas. Nakatingin ako sa iyo ng tahimik. At sa sandaling yun ay bigla kang lumingon. Nakita mo ko. Ngumiti ka, pero yung ngiti na may halong pagkabigla at pagkagulat. Errol, halika na dito, sabi mo at inindayog mo ang kamay mo para senyasan akong lumapit. Para akong nakulong sa sarili kong katawan. Isang segundo ang lumipas bago ko nagawang gumalaw. Naglakad ako papalapit, pero sa bawat hakbang, damang-dama ko yung bigat ng takot ko. Anong ginagawa mo dito? Tanong mo at nakangiti ka pa rin. Gusto ko lang sanang mag-alok ng tulong ko dyan sa report mo kung kailangan mo. Wala na kasi akong ginagawa eh. Bingi ang sabi ko at alam kong halata mo sa mukha ko na kinakabahan ako. Napatingin ka sa akin na para bang sinisiyasat ang mga kilos ko. Sure ka ba dyan? Tanong mo. Tumango lang ako. Pinigilan ang tibok ng puso ko na gusto na sanang sumabog noon. Pagkatapos ng ilang minuto ng tahimik na pagtatrabaho ay nagtanong ka ng isang simpleng bagay. Errol, ito tanong lang naman na huwag kang magagalit. Pero bakit parang lagi kang may iniisip? Parang kumulog at kumidlat sa loob ng dibdib ko. Yun na sana yung pagkakataon eh. Tinanong mo na ako kaya dapat sinagot ko na lang. Dapat umamin na lang ako. Ngunit natakot ako. Natakot na naman ako sa magiging reaksyon mo. Kaya ngumiti lang ako. Tapos pabulong na sumagot. Wala naman. Wala lang naman. Hindi ka naniwala, alam ko, pero hindi mo pinilit. At doon ay muling nawala na naman yung pagkakataon. Pag-uwi ko sa bahay, naupo na naman ako sa tabi ng bintana. Iniisip at pinanghihinayangan ang bawat sandali. Ang bawat sana na hindi ko ginawa. Yun na sana yung pagkakataon. Ikaw na mismo ang nagtanong at nagbukas ng topic. Ang kailangan ko na lang gawin ay sumagot at umamin. Pero gaya ng dati, nauunahan pa rin ako ng pagkaduwag ko. Nauunahan pa rin ako ng takot ko. At habang nakatingin ako sa mga ilaw ng lungsod, naalala ko ang gabing sabay tayong naipit sa ulan sa mall. Ang lamig, ang init ng damdamin ko sa'yo. Ang bawat patak ng ulan na para bang nagsusumigaw sa isip ko na kumilos ka na. Pero ako na natiling tahimik. At sa bawat tahimik na sandali ay natutunan ko ang magiging duwag ay laging may presyo. At ang presyo na yon ay ang pagkawala ng pagkakataon kong umamin sa'yo. Minsan iniisip ko rin ang mga ibang tao sa paligid. Yung mga lalaki na kumakapit sa ngiti mo, yung mga lalaking alam kong nabibighani
at nadadala din sa mga halakhak mo, sa presensya mo. At alam mo ba kung anong nararamdaman ko? Selos? Oo, tama ka. Palihim akong nagsiselos kahit wala naman akong karapatan sana. Takot? Oo. Natatakot din ako, hindi lang dahil baka ma-reject mo ako, kundi dahil baka may magustuhan ka sa kanila. Baka merong isa sa kanila ang magkaroon ng lakas ng loob para aminin ang kanilang nararamdaman sa'yo. At baka kapag nangyari yon, gustuhin mo rin siya. Kahihiyan? Oo. Nakakaramdam din ako ng kahihiyan lalo na kapag nakatingin ako sa salamin at naaalala ko ang mga lalaking nagpapalipad hangin sa'yo. Kasi alam ko hindi ko sila kayang tapatan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko rin na ang problema ko ay hindi naman talaga sila, kundi ako. Ako lang naman ang pumipigil sa sarili ko. Ako ang nagtatayo ng pader sa pagitan ng puso ko at ng pagmamahal ko para sa'yo. At sa gabi, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, dapat magkaroon ka na ng lakas ng loob, Errol. Dahil kung hindi, baka tuluyang mawala sa'yo ang pinakamamahal mo. Isang umaga, naglalakad ako sa opisina na pakiramdam ko ay mabigat ang bawat hakbang ko. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil alam kong makikita kita. Nakaupo ka sa tabi ng bintana. Tinitignan mo ang labas. Parang binibilang mo yata yung mga sasakyang dumadaan. Ang liwanag ng araw ay dumadampi sa buhok mo. Parang nagpapailaw yun sa paligid ko. At parang buong mundo ko ay umiikot lang para sa'yo. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang araw na yon. Siguro dahil sa simpleng ngiti mo sa akin habang nagkakape ka. Naramdaman kong may lumulutang sa loob ko na matagal ko nang naipit. At yun ay ang salitang pag-asa. Nung napalingon ka sa akin ay ngumiti ka ng pagkatamis-tamis. Good morning, Errol. Bati mo nang walang halong pag-aalinlangan. Tumango lang ako, sabay ngiti. Ngunit sa loob ko, ang tibok ng puso ko ay parang malalakas na tambol. Gusto ko na namang lapitan ka. Gusto ko nang hawakan ang kamay mo. Gusto ko nang sabihin na ang bawat araw na nakikita kita ay parang regalo na hindi naman ako karapat-dapat na tanggapin. Ngunit natakot pa rin ako. Ang duwag-duwag ko talaga pagdating sa'yo. Sa cafeteria, sabay tayong pumila para sa almusal. Parang walang espesyal sa araw na yun. Pero ramdam ko na bawat hakbang mo patungo sa mesa ay nagiging dahilan para manginig ako. Pwede bang dun tayong maupo sa tabi ng bintana? Gusto ko kasing nakikita ang aliwalas ng labas. Tanong mo at ako'y napatingin ng bigla. Sige, kung yung ang gusto mo. Sabi ko sa boses na halos pabulong na nga pero nauutal pa. Sa tabi mo ako umupo, parang kakaibang simpleng pagkakaupo ko lang. Damang-dama ko ang init ng presensya mo. Hindi mo alam pero bawat sulyap mo sa akin ay nagiging dahilan para masabi ko sa sarili ko na ngayon na siguro, ngayon na yata yung pagkakataon ko. Pero habang iniipon ko ang lakas ng loob ko, ay napapailing ako sa takot. Okay ka lang, Errol? Tanong mo at agad naman akong nakabalik sa realidad. Napangiti lang ako. Oo, okay lang. May naisip lang kasi ako parang may mali dun sa trabaho ko kahapon. Sabi at palusot ko sa'yo. Ang tanghalian namin noon ay tahimik, ngunit may kakaibang init sa hangin. Nag-usap tayong dalawa tungkol sa iba't ibang bagay. Trabaho, serye,
pusa mo, at kung ano-ano pa. Minsan pati sakit ng nanay at tatay mo, ng lolo't lola mo na pag-usapan na natin. Liban na lamang sa sakit ng aking damdamin dahil may itinatago ako sa iyong lihim. Ang tahimik na sandali kapag ngumunguya tayo at nasa tabi mo ako ay para bang naglalakad tayong dalawa sa isang mundo na tayo lang ang nakakaintindi. At sa isang iglap, naramdaman kong may pagkakataon na naman akong lumapit. Eto na, gumalaw na sa wakas ang katawan ko. Lumapit ako ng konti sa'yo. Nagbago ang posisyon ko para mas makalapit ako sa'yo. Tumingin ka sa akin at may kakaibang ngiti sa labi mo na para bang alam mo na gusto kong magsalita. Alam mo rin na parang pinipigilan ko lang ang aking sarili. Errol, ano yan? May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong mo nang halos pabulong lang. Hindi kaya ayaw mong marinig nila? Ayaw mong marinig ng iba nating kaopisina? Para akong binomba sa loob ng damdamin ko sa tanong mo na yon. Ngunit eto na naman ako. Natakot na naman. Natakot na baka mawala ang mundong ito kapag nagsalita ako. Kaya ngumiti na lang ako at sinabing, wala, naiisip ko lang ang trabaho. Mama Mia, kung iniisip niyong duwag ako, hindi naman po. Sa totoo lang, Mama Mia, binansagan pa nga ako nung high school na basagulero. Binansagan din ako nung high school na mahilig sa babae o chick boy. Pero ewan ko kung bakit pagdating sa kanya, bakit tila naduduwag ako. Tila nawawalan ako ng lakas ng loob. Pagkatapos ng trabaho sa araw na yon ay sabay kaming lumabas ng opisina. Magkasabay kaming naglakad papunta sa parking area. At sa bawat hakbang mo, Andrea, ay parang musika yun sa tenga ko. Parang sulyap mo ay isang pangakong hindi ko pa nararating at hindi ko pa natutupad. Tara, samahan mo ko. Sabi mo sa akin at agad akong napatingin sa'yo. Ngunit sa halip na sumunod sa panawagan ng puso ko ay natakot na naman ako. Natakot na baka masabi mo na hindi pala ako karapat-dapat na makasama ka kahit sa simpleng paglalakad lang. Kaya tumango lang ako sabay ngiti. Ang ganda-ganda mo kasi. Hindi tayo bagay kung pisikal na aspeto ang titignan. Parang kung papatol ka sa akin, iisipin ng iba na ginayuma kita. Habang naglalakad tayo, alam ko sa sarili ko na may isang malaking pader sa pagitan natin. Pader na hindi mo nakikita dahil ako lang naman ang may gawa. Pader ng takot, ng pangamba, ng kawalan ng tiwala sa sarili. Paano mo nga ba gugustuhin ang isang katulad ko? Isang hapon matapos ang matagal na linggo ng abala tayo sa trabaho ay nagulat ako nang malaman ko na magkakaroon tayo ng team outing sa isang sikat na ilog sa lugar natin. Hindi naman ito opisyal na team building o team outing, kundi isang pagkakataon lang na napag-uusapan ng mga kasamahan natin sa trabaho para naman makapag-relax tayo dahil sobrang nabisi tayo sa dami ng kliyenteng inasikaso natin sa mga nagdaang linggo. At para raw makapag-bonding naman daw tayo, sabi ng ating boss. Para magkaroon naman tayo ng personal na koneksyon sa isa't isa. Nung una kong marinig ang balitang yon ay hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mababahala. Bakit? Kasi alam kong naroon ka na. At alam kong magkakaroon ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon na dapat kong gamitin pero alam kong mapapalagpas ko pa rin.
Habang nag-aayos na ng mga gamit sa sasakyan papunta sa lugar ay nakatingin ako sa iyo. Nakangiti ka habang nagbiro sa mga kasamahan natin. Ang iyong tawa ay parang ilaw na sumasayaw sa paligid. At yun ang dahilan para biglang tumigil ang mundo ko. Eto na ha, ngayon na ang pagkakataon mo, Errol. Huwag mo nang palagpasin to. Baka naman, kapag pinalagpas mo pa to, ewan ko na lang talaga. Pangungumbinsi ko noon sa sarili ko para magkaroon ako ng kahit katiting na tapang para ipaglaban ang damdamin ko. Pagdating sa ilog, nagkaroon tayo ng team building activity kahit hindi naman ito opisyal. Kailangan nating magtulungan sa isang simpleng laro na naglalagay sa atin sa parehong grupo. Oo, napunta tayo sa iisang grupo. Kung hindi ba naman mapagbiro ang pagkakataon, 5 grupo yun eh. Kaya what are the odds na magkagrupo tayo? Ang saya-saya natin ngayon ha, sabi mo, at agad kong naramdaman ang init ng damdamin ko sa loob. Oo naman, syempre nakakapag-relax tayo matapos ang mahabang 3 linggo natin sa opisina. Sagot ko. At halos hindi ko na mapigil ang panginginig sa boses ko, lalo pa nung lumapit ka at nagdikit ang mga braso nating dalawa ng hindi sinasadya. Habang tumatakbo tayo sa bawat challenge na binigay sa atin, may mga pagkakataon na nagkakatitigan tayo ng sandali. Ewan ko kung ako lang ba, pero naramdaman ko na may kakaiba din sa titig mo sa akin. Naramdaman ko rin ang mabilis na tibok ng puso ko. Ang tibok na para bang gusto nang magpasabog ng buong pagkatao ko. At sa isang pagkakataon, nahulog ang maliit na bola sa may ilog. Ang bola na yon ay kailangan natin para sa isang activity. At bago ko pa namalayan ay sabay pala tayong bumalik para kunin ang bola na yon. Sabay nating inabot ang bola at ang mga kamay natin ay nagdikit ng sandali. Parang ang mundo ko ay huminto. Parang ang hininga ko ay huminto rin. Parang tumigil ang oras. Hanggang sa narinig ko ang sarili kong sinasabihan ang utak ko na eto na. Sabihin mo na, Errol. Habang walang nakatingin, habang walang nakakarinig. Pero ngumiti ka. Tapos sabi mo, ay, pareho tayo ng iniisip. Pagkatapos ay tumalikod ka na, hindi kita nagawang tawagin. Matapos ang laro ay naupo tayo sa tabi ng ilog. Sabay ang mga paa natin na nakadantay sa may damuhan. Tahimik pero may init na nararamdaman sa pagitan natin. Tahimik ka rin nang umingiti sa akin. Tila nagtataka ka kung bakit may mga pagkakataon na sinusulyapan kita. Uy, Errol, okay ka lang ba talaga? Tanong mo sa akin ng dahan-dahan. Pinisil ko ang kamay ko. Nahawak-hawak ko. Huminga ako ng malalim. At sa wakas ay hinayaan ko ng dumaloy sa isipan at puso ko ang mga katagang gusto kong sabihin sa'yo. Oo. Hindi lang ako basta okay. Pero may gusto sana akong sabihin sa'yo, Andrea. Gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita. Bumulong ako. Tahimik na tahimik ang paligid. Nagtatawanan man ang iba nating mga kasamahan sa kabilang dako ng ilog pero halos hindi natin sila naririnig. Ang hangin sa ilog, ang mga huni ng ibon, lahat ay parang nawala sa pandinig ko, Mama Mia. Parang huminto iyon.
para bigyang laya na marinig ng tenga ko ang mga sasabihin at isasagot mo sa akin. Tumango ka lang at sa halip na may sasabihin ka ay ngumiti ka, Andrea, at hinawakan mo ang kamay ko. Alam kong matagal mo nang gustong sabihin yan sa akin. Sagot mo. Parang may nagbago sa mundo ko matapos iyon. Parang biglang nawala ang lahat ng takot ko. Para bang ang bawat sandali ng pag-aatubili ay naging daan lamang upang maabot natin ang isa't isa. Sa pagkakataon na yon, naisip ko, kung hindi sana ako natakot mula umpisa, ay baka hindi ko na kailangan pang hintayin ang pagkakataon na to. Siguro ang dami na nating memories dalawa na pinagsaluhan. Siguro masaya na tayo kung sa umpisa pa lang ay nagkaroon na ako ng lakas ng loob para umamin. At habang hawak-hawak ko ang kamay mo, nakatingin ka sa mga mata ko. Alam ko, lahat ng takot, lahat ng pangamba, lahat ng pagkukulang ko nagkakaroon na ng dahilan. Ang dahilan noon ay ikaw. Ang dahilan ay ang pagkakataon na naghintay lang ako na ipaglaban ko ang pagmamahal mo. Ngayon sa wakas alam ko na hindi ka pala ganong uri ng babae. Hindi mo pala ako huhusgahan base sa aking itsura at katayuan. Kinabukasan, umuwi na tayo. Pero bago tayo maghiwalay ay pasimple kong hinawakan ang kamay mo. Hindi ka naman pumalag. Hindi mo tinanggal ang pagkakahawak noon hanggang sa may lumapit na sa ating isang katrabaho. Doon pa naghiwalay ang mga kamay natin. Pagkatapos ay isa-isa na tayong inihatid sa ating mga bahay. Nung bumaba ka na, ay pasimple kang nagpaalam sa lahat. Pero nung tumingin ka sa akin, ay isang pagkatamis-tamis ng ngiti ang binigay mo. Ilang minuto lang matapos kang maibaba sa bahay mo ay nag-text ka sa akin. Sabi mo, salamat sa masasayang sandali. Hindi ko maipaliwanag ang saya noon sa puso ko. Parang gusto ko nang hilahin ng oras. Kahit dati ay ayokong bumalik sa opisina dahil sa dami ng trabahong inaasikaso ko. Ngayon ay kahit araw-araw pa, gusto ko na nasa opisina ako. Kahit tambakan pa ako ng napakaraming trabaho, ayos lang. Basta't kasama kita. Basta't kapiling kita. Halos hilahin ko na nga ang mga sandali para mag-Lunes na. At nung Lunes na, pagpasok ko sa opisina, hindi ko alam kung anong pakiramdam ko. Excited ba? Natatakot? O sobrang saya ko ba dahil makikita na ulit kita? Ngunit sa pagpasok ko ay nakita ko na nakangiti ka sa akin. Ang ngiti mo ay simple lang naman, pero ewan ko, parang nakumpleto na ang buong linggo ko dahil sa ngiting iyon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero sa loob ko ramdam ko ang bawat segundo na naghintay ako, ang bawat takot na pinipigilan ako dati ay naging daan upang maramdaman ko ang matinding kasiyahan ngayon. Ngayon na naamin ko na sa iyo ang damdamin ko. Sa pantry sabay tayong nagkape. Parang ordinaryong araw lang pero iba ang hangin sa paligid natin. Good morning, Errol. Bati mo at agad akong napangiti. Good morning. Sagot ko naman. Ngunit ang puso ko ay parang gusto nang tumalbog. Nagkaroon tayo ng tahimik na sandali. Sabay nating inabot ang kape. Sabay na nakatingin sa bawat isa. Hindi man tayo nagsasalita ay ramdam ko ang koneksyon nating dalawa na matagal ko nang hinihintay. Alam mo, ang saya ng outing natin nung Saturday, ano? Sambit mo habang tinitignan ng paligid. Oo nga, sobrang saya. Sagot ko sabay ngiti. At doon sa simpleng moment na yon,
alam ko na ang takot ko ay unti-unti nang napapalitan ng saya. Ang saya na dulot ng pagsubok na ipaglaban ang nararamdaman ko. Lumipas ang ilang linggo at mas lalo tayong nagiging komportable sa isa't isa. Nagkakasama tayo sa lunch, nagbibiruan at minsan nagkakatuwaan lang sa mga maliliit na bagay. Ngunit laging may kakaibang excitement sa loob ko. Bawat ngiti mo, bawat tawa mo, bawat sulyap mo ay nagbibigay ng kilig na hindi ko pa naramdaman dati. Bawat simpleng hi o kumusta ay parang regalo na sa buong araw ko. At sa gabi, pag uwi ko sa apartment ko, iniisip ko, saan kaya patutungo ngayon itong ating koneksyon? Ngayong nasabi ko na sa'yo ang lahat ng gusto kong aminin noon pa. Mama Mia, kahit natagalan ng pag-amin ko sa kanya, ay masaya pa rin ako. Masaya pa rin ako dahil sa wakas ay naamin ko pa rin ng totoo. Hindi naging madali ang lahat. Kahit alam na ni Ann, kahit alam mo na ang nararamdaman ko para sa'yo, ay may mga araw pa rin na bumabalik ang takot sa loob ko. Halos lahat ng bagay ay nagiging dahilan para mag-alala. Kung nagkakamali ako, takot ako na baka mawala ka. Kung hindi ko maibigay ang gusto mo, baka magbago ang tingin mo sa akin. Isang araw, nakita kita na nag-uusap ng masinsinan kasama ang isa mong kasamahan sa iyong departamento. Isang lalaki yun na medyo malapit sa'yo. Hindi ko maintindihan pero sa loob ko nag-umpisa ang matinding paninibugho sa puso ko. Natakot ako. Natakot ako noon na baka mas gusto mo siya kaysa sa akin. Di hamak naman na mas gwapo yun. Hindi pala mas gwapo, kundi gwapo dahil di naman ako gwapo. Ngunit sa halip na sumabog ang damdamin ay inisip ko, kailangan ko ring magtiwala. Kailangan ko ring ipakita na kaya kong maging matatag para sa'yo, para sa nararamdaman ko. Lumapit ako sa'yo pagkatapos ng meeting. Hinawakan ko ang kamay mo at sinabi kong, "Kumusta ka?" Errol, okay lang ba sa'yo kahit may nakakausap akong iba sa opisina? Ngumiti ako at hinaplos ko ang kamay mo ng pasimple at tiningnan sa paligid kung may nakakita ba. Okay lang naman, kasi alam ko naman na lagi kang nandyan. Sabi ko, kahit na ang totoo ay gusto kitang pagbawalan. Kahit ang totoo ay gusto kong sabihin sa'yo na lumayo ka sa mga lalaki sa paligid mo. Ngumiti ka. Hinaplos mo rin ang kamay ko tapos sabi mo, salamat sa pagtitiwala mo. Nung sinabi mo yun ay parang nawala lahat ng takot ko sa isang iglap. Ramdam ko na sa bawat pagsubok ay mas lalo pa nating mapapatatag ang koneksyon natin. May isang gabi na naglalakad tayo. Isang simpleng paglalakad lang pero ramdam ko agad na espesyal yun. Siguro kahit mga simpleng bagay, basta't kasama kita ay nagiging espesyal. Errol, salamat sa pagtitiwala mo sa akin ha. Sabi mo habang hawak-hawak mo ang kamay ko. Ngumiti ako at ramdam ko ang init sa puso ko. Nagpapasalamat din ako na sa wakas ay natutunan ko ng lampasan ang takot ko. Kung hindi sana ako natakot noon baka matagal na tayong ganito noon pa man. Tumigil ka sa paglalakad mo at tiningnan mo ako ng mata sa mata. Errol, aaminin ko. May takot din dito sa puso ko. Takot na baka panaginip lang ang lahat ng to. Takot na baka sa isang iglap, mawawala ang lahat ng ito sa akin. Sa pagkakataon na yon, ramdam ko na hindi lang ako ang natuto sa pagmamahal. Natuto tayong dalawa. Na ang takot, lagi lang namang nandyan. Ngunit hindi yan dapat magiging hadlang para harapin natin ang mga hamon sa ating pagkatao.
Sa mga sumunod na linggo ay tila mas lalo nating pinagyaman ng koneksyon at relasyon natin. Ang bawat simpleng halakhak, bawat simpleng biro, bawat kwento tuwing lunch break ay nagiging dahilan para mas lalo kitang mahalin. Ang takot ko sa umpisa ay napapalitan ng saya at lubos na pagtitiwala. Ang mga selos at pangamba ay napalitan ng labis-labis na pag-uunawa. At sa bawat gabi na nag-iisa ako sa apartment ko, lagi kong iniisip na eto na ang kabayaran ng lahat ng takot na naramdaman ko dati. Isang pag-ibig na masaya, isang pag-ibig na malambing, isang pag-ibig na para sa akin. Lumipas ang ilang mga buwan. Sa bawat araw, mas lalo tayong nagiging komportable sa isa't isa. Ang bawat mensahe mo sa akin tuwing umaga, bawat tawanan natin pagdating sa opisina, bawat simpleng halakhakan natin tuwing lunch break sa mga biro ng isa't isa, lahat yun ay nagiging dahilan para mas lalo pang lumalim ang nararamdaman ko para sa iyo. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pagkakataon na natatakot tayo. Una, hindi pa natin inaamin sa lahat kung anong meron sa atin. Dahil bawal sa opisina ang magkaroon ng karelasyon sa isa't isa. At isa pa, naniniwala din tayong dalawa na habang dumadami ang nakakaalam, ay dumadami din ang nangingialam. Kaya naman, pinili nating isikreto ang lahat. Pinili nating umaktong normal. Pinili nating umaktong parang magkaibigan lang. Magkaibigan na nagiging malapit sa isa't isa. Hindi ko hinahayaan na ang takot ko ay pipigil sa atin. Natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi lang basta damdamin kundi kakaibang tapang. Tapang na ipakita, sabihin, at harapin ang bawat pangamba. At tapang para lumaban para sa pagmamahal ng isa't isa. Lumipas pa ang maraming araw. Hanggang sa isang araw ay kinausap ako ng isa sa mga naging ka-close ko na sa opisina. Pare, magkaano-ano ba kayong dalawa ni Andrea? Tanong niya sa akin. Pare, anong magkaano-ano? Anong klaseng tanong ba yan? Palusot ko dahil iniisip ko pa kung ano nga ba ang idadahilan ko sa kanya. Yang pagiging malapit nyo ni Andrea sa isa't isa, ano yan? Yan ba pare? Magkatrabaho naman tayo. Tapos isa pa, nagigets ni Andrea ang humor ko. Kaya nagiging komportable ako sa kanya. Pero magkaibigan lang kami. Palusot ko sa kanya noon. Talaga ba? Magkaibigan lang kayo? Sigurado ka dyan pare ha? Ang akin lang naman, ayokong masaktan ka. Ang akin lang naman, ayokong umasa ka. Pare naman, alam ko namang hindi ako dapat umasa sa mga babaeng katulad ni Andrea. Ang mga lalaking kagaya ko, di naman kagwapuhan pero may appeal, hindi nababagay sa kanya. Pagbibiro ko. Tumawa lang yung kasamahan natin. Pagkatapos noon ay iilan pa sa ating mga katrabaho at kaopisina ang nakakapansin sa ibang closeness nating dalawa. Meron na namang isang lumapit sa akin. Nagtanong kung magkaano-ano ba tayong dalawa. Ang lagi kong sagot sa kanila ay magkaibigan, magkaopisina, magka-vibes, magka-wavelength. Pero kahit kailan ay hindi ko sinabi na may malalim tayong koneksyon at nararamdaman sa isa't isa. Nung sinabi ko sa'yo na marami na ang nagtatanong, sabi mo rin sa akin na madami din ang nagtatanong sa'yo. Kaya mas minabuti natin na maglaylo muna sa isa't isa. Mas minabuti natin na manahimik na muna
at lumayo na muna ng konti sa bawat isa. Kahit na medyo nag-aalangan ako, kahit na medyo nasasaktan ako, lalo na kapag iba na naman ang sinasamahan mo tuwing lunch break, pero naiintindihan ko. Parte yun ng pagtatago natin. Parte yun ng pagsasabi natin sa kanila na magkaibigan lang tayo. May mga pagkakataon pa rin naman na kasama mo ako pero marami na tayo. Nakakasama lang kita ng solo kapag weekend na. Kapag pumupunta ka na sa apartment ko. Kapag pinagluluto na kita. Kapag magkatabi na tayong dalawa. Lagi kong ina-anticipate noon ang weekend. Lagi na rin akong nagde-deny at umaayaw sa mga kaibigan kong nag-aaya ng inuman at gala tuwing Sabado at Linggo. Kasi mas inuuna kita. Kasi mas gusto kong makasama ka. Ang hindi ko alam ay meron pa palang isang bombang ipapasabog sa akin. Isang araw, sabay tayong nag-grocery. Friday yun ng gabi. Dun ka matutulog sa apartment ko kaya nag-grocery tayo para wag na tayong lumabas sa buong weekend na yon. Ang hindi natin alam may nakakita pala sa atin na isang katrabaho. Masaya pa tayo sa weekend na yon eh. Nag-movie marathon, nagkantahan, nagkwentuhan, nagyakapan. Mahal na mahal natin ang isa't isa. Pero pagdating ng Lunes ay isang pasabog ang pinaputok sa loob ng opisina. Tinawag ako ng dati kong boss. Iba na kasi siya ngayon eh. Manager na siya sa ibang departamento. Dati ko siyang supervisor. Naging magka-close kaming dalawa. Naging magkaibigan. Kumusta ka na, Errol? Tanong niya sa akin. Eto po, ma'am. Ayos lang naman. Sagot ko. May nabalitaan ako sa iyo ah. Po, ano naman po yun? I mean, sa inyong dalawa ni Andrea. Kinabahan ako sa tanong na yon. Hindi kasi siya ang taong basta-basta nangingialam sa buhay ng iba. Inisip ko na lang baka concern siya kasi manager siya. Katungkulan niyang ipatupad ang mga batas sa opisina. Po, wala lang naman po, magkaibigan lang naman kami. Errol, alam ko, kilala kita. Alam ko sa mga ngiti mo, sa mga kitian ninyong dalawa ni Andrea kung ano talaga kayo sa isa't isa. Nandito ako hindi bilang isang manager ng kumpanyang to, kundi nakikipag-usap ako sa iyo ngayon bilang isang kaibigan mo. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya naman sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi ko na may balak ang isa sa atin na mag-resign kapag handa na tayong harapin ng lahat. Pero ang sakit ng mga sumunod niyang sinabi. Errol, hindi mo ba alam? Magre-resign na si Andrea. Talaga? Na-excite pa ako noon dahil ibig sabihin, para sa akin, handa kang isakripisyo ang trabaho mo sa opisina para sa relasyon natin. Pero ang mga sumunod niyang sinabi ay napakasakit. Ikakasal na siya eh. Dun sa fiancé niyang Kano. Tapos sa Amerika na raw sila maninirahan. Yun ang sabi ng kaibigan niyang si Grace. Ang sakit-sakit sa loob ko noon. Parang hindi ako makatayo. Parang sumabog ang loob ko nung marinig ko ang balitang yun tungkol sa'yo. Pero hindi ako agad naniwala. Ngumiti lang ako. Sabi ko, hindi mo naman siguro ako lolokohin. Pero kita ako sa mga mata niya ang sobrang awa niya sa akin. Pagkatapos noon ay hindi na ako nakapag-concentrate sa trabaho. Inantay ko talaga ang uwian.
Nung papauwi na tayo ay inabangan kita. Ngumiti ka pa sa akin ng pagkatamis-tamis. Dinala kita sa isang coffee shop. Pagkatapos, hindi pa nga tayo nakapag-order ay nagtanong na ako sa'yo. Totoo bang ikakasal ka na sa fiancé mong Kano? Natigilan ka. Ilang sandali yon. Tinitigan kita pero hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo. Hanggang sa tumulo ang mga luha sa mga mata mo. Errol, matagal ko na siyang boyfriend. Magtatatlong taon na. Ang tagal kasi kitang inantay eh. Pero hindi ka nagsabi. Akala ko habang buhay kang mananahimik. At itong fiancé ko na to, ang dami na niyang naitulong sa akin. Siya ang dahilan kung bakit buhay pa ngayon ng mama ko. Kung bakit nakabili ako dati ng mga maintenance ng papa ko. Siya ang dahilan. Kaya umasenso ang buhay namin. Ilang beses kong pinag-isipan, Errol, kung pipiliin ko ba ang tayo o pipiliin kong panindigan ang utang na loob ko sa kanya. Pero hindi naman ako masamang tao. Kaya mas pinipili ko siya. At oo, tama ang narinig mo. Ngayon na ang huling araw ko sa opisina. Bukas hindi mo na ako makikita. Bukas, lalayo na ako sa'yo. Patawarin mo ko kung napaasa kita. Pero totoong minahal kita. Kaya lang mas matimbang sa akin yung utang na loob ko sa fiancé ko. Pagkatapos noon ay tumayo ka na. Naglakad palayo. Hindi kita sinundan. Ang totoo gusto kitang habulin. Ang totoo gusto kitang yakapin at gusto kong sabihin sa'yo na ipaglaban mo kung anong meron sa atin. Gusto kong sabihin sa'yo na tutulungan kitang bayaran yung mga ginastos ng fiancé mo sa'yo pero hindi ko magawa. Nasaktan ako ng sobra. At natakot ako na baka hindi lang yon ang lihim mo sa akin. Natakot ako na baka ang dami mo pang itinatago. Kaya hinayaan kitang lumayo. Hinayaan kitang umalis. Nalugmok ako ng halos 3 buwan sa paglisan mo. Kahit ilang linggo lang naman ang relasyon natin. Pero ang hirap-hirap bumangon at lumaban ulit sa buhay nang wala ka na sa piling ko. Pero lagi ko pa rin sinisisi noon ang sarili ko. Kung sana nung una pa lang ay sinabi ko na sa'yo kaagad ang nararamdaman ko, hindi na sana darating sa buhay mo yung fiancé mo na yon. 7 taon. 7 taon kong kinimkim ang damdamin ko sa'yo nang hindi ko man lang sinasabi. At 3 taon lang kayo ng fiancé mo bago kayo nagpakasal. Kaya sana, kung nasabi ko lang, kung naipaglaban ko lang, ako sana ang kapiling mo. Kaya ko naisipang ibahagi dito sa programang ito ang kwento nating dalawa. Ay dahil nitong September lang, nabalitaan kong divorce ka na pala sa fiancé mo. I mean sa asawa mo. Nasa Amerika ka raw. Mag-isang inaalagaan ang anak ninyong dalawa. Pero maganda na raw ang buhay mo doon. Maganda raw ang napasukan mong trabaho dahil American citizen ka na. Hanggang ngayon, nais kong iparating sa iyo kung nakikinig ka man sa programang ito na umaasa pa rin ako. Umaasa ako na tayo pa rin ang itinadhana sa huli. Gusto kitang kontakin pero hindi ko alam kung papaano. Gusto kong magtanong sa mga dati nating katrabaho pero natatakot ako na baka husgahan nila ako. Kung maririnig mo man to tapos wala ka nang nararamdaman sa akin ay ayos lang. Gusto ko lang sabihin sa'yo na masaya ako kapag masaya ka. At gusto ko ring malaman mo na kung gusto mo pa rin ako, naghihintay lang ako sa muling pagbabalik mo, Andrea.
Errol. Grabe namang pagmamahal yan, Errol. Pero mas grabe yung takot, no? Yun talaga eh. Ganun talaga kapag may mga bagay tayong isinasakripisyo dahil sa ating takot, may mga consequence talaga. At yun ang consequence sa'yo, Errol. Sana nga, ngayong divorce na siya, sana nga mahal ka pa rin niya at sana makaabot sa kanya itong kwentong ito. Pero kung hindi man to makaabot sa kanya, ay magkaroon ka naman sana ng lakas ng loob, Errol. Ilang taon ka na ba? Medyo matanda ka na rin, ano? Dahil lang tagal-tagal na nun. So, medyo ano na, 'di ba? So sana magkaroon ka ng tapang. Kahit hingin mo lang yung email, kahit hingin mo lang yung social media kung naka-lock man lahat or kung hindi man pangalan niya ang ginamit sa mga social media niya. I'm sure meron at meron talagang kahit isa sa mga dati niyang kaibigan, dati niyong katrabaho, ang may alam tungkol sa buhay niya. Kaya sana wag kang mapagod na hanapin siya. Ipaalam mo kung anong nararamdaman mo ngayong pwede na siya. Dahil baka kapag tinagalan mo pa, meron na namang darating. Ay nako, lagi lang kayo pinagtatagpo, ngunit hindi tinatadhana, ganun. Anyways, maraming salamat sa pagbabahagi mong ang nakapagbagbag damdamin mong kwento. Thank you very much. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, please do subscribe to this channel and like and share this video. At syempre, hello din muna ako sa ating mga suki na mga members. Ayun, meron po tayong kabago-bagong member dito sa ating channel na si Skybench. Hi Skybench! Kay K2G Sound, maraming salamat. Colleen Bueno, Diane Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban, at Ricky. Maraming thank you sa inyong lahat sa pagpapamember, syempre dito sa ating programa. At syempre, kahit hindi po kayo member, kung araw-araw naman kayong nakasuporta sa akin, ay nako, maraming salamat din sa inyo. Hello ako kay Queen Yara, kay Ma'am Judith McGovern. Hi Ma'am Judith McGovern, long time no here. Ayan, hello sa'yo. Hi din kay Honey Bunch, kay Sally Buma. Jeneline Dano, hello sa'yo. Maraming salamat din Grace Sarmiento. Spot Spark, thank you very much. Jennifer Lingaza. Cutie Hot Mom, thank you. Fredilyn De La Cruz. Maraming salamat din kay Marvy Montesilio, kay Charlene Baclohan, Maricel Mina, Kim Seika, hello sa'yo. Kay Marlene Vargas, maraming salamat. Abigail Tenorio, Annabel Manib, May Marie Bornales, hello sa'yo. Joanne Capilio. At sa lahat ng tagapakinig natin, maraming thank you po sa walang sawa ninyong pagmamahal. Sa mga nakikinig ngayon, kung meron po kayong sariling kwento ng buhay na nais ibahagi dito sa ating programa, or kung gusto nyo po ng collaborations, ng kung ano-ano man dyan, ayan po ang ating email address. Diyan nyo po ako makokontak, mamamiacdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. Mwah! I love you. Bye!